Magandang araw po sa ating pong lahat at welcome muli sa ating programang Salamat Jesus. At ito po ay napapakinggan sa himpilang Radyo Bandera 107.1 News FM San Vicente, Palawan. Ngayong araw, mga kapanalig, atin pong pag-usapan ang salita ng Diyos, kung gaano ito kahalaga sa buhay po natin. Ang ating tema ngayong araw po, mga kapanalig, ay natutulog ba ang Diyos? Ito po yung kalimitan naririnig natin kapag mayroon tayong problema. Lord, natutulog ka ba? Are you sleeping? Are you not active to answer my prayers? Ayan po ang ating mapapakinggan mamaya sa ating ebanghelyo na hango po sa aklat ni Marcos, chapter 4, verse 35 to 41. Mga kapanalig, muli, isang mapagpalang araw, isang mapagpalang gabi sa lahat po ng tagapagsubaybay ng programang ito. Tayo po ngayon ay sumandaling manalangin. Amang banal, maraming salamat sa patuloy na pag-iingat mo sa bawat isa, lalong higit sa gabing ito. At sa araw na ito, Panginoon, maraming salamat dahil nariyan ka na patuloy na nag-iingat sa bawat isa sa amin. Patuloy mo nawa kaming ingatan, Panginoon, sa lahat ng gagawin namin. Bigyan mo nawa kami ng karunungan, Panginoon, sa pagninilay sa iyong mga salita sa oras na ito. Kasi ganon, mas lalo pa namin maunawaan ang iyong kabutihang inihatid sa bawat isa sa amin. Maraming salamat, O Diyos, sa muling pagkakataon na makabahagi kami ng iyong salita sa lahat ng dako ng mundo, Panginoon. Nawa, Panginoon, pagpalain mo ang iyong abang lingkod, ang aming iglesia, ang Galilee Methodist Church, Panginoon, at ang lahat ng miyembro nito, Panginoon, pagpalain mo nawa ang aming buhay. Ito ang aming samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Kinahapunan ng araw na iyon, sinabi ni Jesus sa mga alagad, Tumawid tayo sa kabilang ibayo. kaya iniwan nila ang mga tao at namangka silang kasama ni Jesus sa bangkang inuupuan niya. At may iba pang mga bangka na kasabay nila. At nagkaroon ng malakas na ipo-ipo. Hinampas ng mga alon ang bangka at halos lumubog na samantalang tulog siya sa kutsyon sa hulihan. Kaya ginising nila siya at sinabi, Guro, halos mamamatay na tayo at baliwala sa iyo. Pagbangon niya, inutusan niya ang hangin at sinabi sa dagat, Tumahimik, huwag gumibo. Nabawasan ang hangin at nagkaroon ng ganap na kapayapaan. At sinabi niya sa kanila, Napakatatakot ninyo. Bakit? Wala pa ba kayong paniwala? ngunit lalo silang nasindak at nag-usap-usap. Sino ito? Na pati ang hangin at dagat ay sumusunod sa kanya.
Mga kapanalig, maraming salamat sa salita ng Diyos na ating narinig sa gabing ito. Maraming salamat dahil laging nariyan siya upang tayo ay gabayan sa ating buhay. Mga kapanalig, ating pong pagnilayan yung tema po natin. Ito po yung tema natin ngayong gabi, mga kapanalig. Talaga bang natutulog ang Diyos? Is God really sleeping? Sabi, hawak ng Diyos ang buhay natin. Bakit naitanong po natin na natutulog ba talaga ang Diyos? Kapag may problema tayo, minsan sa buhay natin, hindi natin ramdam kung talaga bang natutulog ang Diyos. Yun po yung katanungan po natin ngayon. Natutulog ba ang Diyos? Sa palagay po ninyo, sa ating po mga tagapagsubaybay, sa ating pong tagapakinig, talaga bang natutulog ang Diyos? Gaano ba katotoo ito? Ito po sa ating ebanghelyo ngayon, sa aklat ni Marcos, chapter 4, verse 35 to 41. Sabi po dito, yung title po ng ebanghelyo na ito ay sabi dito, pinatigil ni Jesus ang bagyo. Sabi doon sa ating ebanghelyo, si Jesus ay natutulog doon sa dulong bahagi ng bangka, at sabi ng kanyang mga alagad, Jesus, Sir, bumabagyo na, malakas na yung hangin, malulunod na tayo. Yan po ang mga kataga galing po sa mga alagad ni Jesus. Pero anong ginawa ni Jesus? Tahimik lang na sinabi ni Jesus. At inutusan niya ang hangin. Sabi niya, tigil. Stop. Pinatigil ni Jesus ang hangin at tumigil ito. Sabi ng kanyang mga alagad, sino ba itong tao na ito? Kasi they did not even appreciating or recognizing that the one who is with them is our Lord Jesus Christ. Si Jesus. Paano po nangyari na kasama nila ay mayroong kapangyarihan na patigilin yung bagyo, yung hangin, yung pinakamalakas na hangin? Mga kapanalig, ano nga ba ang gusto mong iparating sa atin ng ebanghelyong ito? Sa ating pong buhay, bilang isang mamamayang Kristiyano, bilang mananampalatayang Kristiyano, ang hamon ng Diyos sa atin simple lang. Tayo ay mamuhay ayon sa kanyang kalooban. Tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang kagustuhan. Tayo po ay mamuhay ayon sa kanyang kaparaanan. Hindi natin pwedeng questionin yung kapangyarihan ng Diyos sa buhay po natin. Hindi natin pwedeng questionin na, Lord, bakit may problema? Bakit may pandemic? Bakit binagyo kami? Hindi po natin pwedeng questionin si God. Dahil yan ang kaparaanan ng ating Panginoon para may pamalas sa atin kung gaano tayo katatag sa ating pananampalataya, gaano tayo katatag sa ating pagmamahal sa Kanya, gaano tayo ka-faithful sa Kanya sa ating buhay. Kayo ba, faithful din po ba kayo sa ating Panginoon? Faithful din ba kayo sa inyong pananampalataya? Pero balik po tayo sa ating tema. Natutulog ba ang Diyos? Is God really sleeping? Natutulog ba talaga ang Diyos? Mga kapanalig, isa sa pinakamagandang pagnilayan natin is yung temang ito. Natutulog ba ang Diyos? Sabi sa Ebanghelyo, natulog si Jesus doon sa pinakadulong bahagi ng bangka. At may unan pa. Usually, kalimitan, medyo mahirap matulog sa bahaging iyon. Yung dulo ng bangka, subukan mong matulog. Mahirap makatulog dun sa dulo na bahagi na yon. Kasi kapag hinampas ng alon, malakas yung hangin, ramdam mo. Pero, try to imagine, Jesus sleep accordingly to the Bible, sleep on that portion of the boat. Doon siya natulog.
Pero do you think natutulog ba talaga si Jesus? That is only the description of the author, the description of his disciple, of the servant. Yan ang pong description nila. Pero actually, Jesus never sleep. He never sleep. He never stumble. He is always alive for us. Namatay siya sa krus, pero muli siyang nabuhay para sa atin. Kaya po mga kapanalig, ngayong oras na ito sa ating programa, ating pong isa-isahin, himay-himayin po natin ang ating ebanghelyo para po mas lalo po nating mapalalim ang ating relasyon sa Diyos. Gaano nga ba kalalim yung relasyon natin sa Diyos? During pandemic, ano bang nangyayari? During Bagyong Odette here in Palawan, ano bang nangyayari? Kumusta ba yung relasyon mo sa Diyos? Matatag pa rin ba? Masaya ka pa rin ba? So, isahin po natin, sabi po sa verse 35 ng ating binasang ebanghelyo, kinagabihay, sinabi ni Jesus sa mga alagad, tumawid tayo sa ibayo. Tandaan po natin, that was the order of Jesus. Tumawid po tayo sa ibayo. At alam na ni Jesus yung mangyayari sa kanilang daraanan. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumakay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus upang tumawid ng lawa. May iba pang mga bangkang nakisabay sa kanila. Ibig sabihin, hindi lang naman pala sila ang naglalakbay noon. Maraming bangka. Maraming bangka at tingnan po natin dito. Kaya't iniwan nila ang mga tao at sumabay sila sa bangkang sinasakyan ni Jesus. Yung bangkang sinasakyan ni Jesus. Ano ito? Sino ito? Anong klaseng bangka ito? Sa ating kapanahunan, yung bangkang nire-refer dito is the church. Iglesia. Ano mang relihiyon, ano mang iglesia meron ka, ano mang simbahan na meron ka, that is the boat wherein Jesus is present. Paano maging present si Jesus Christ sa church? If we believe in Him, that He is the true God, He is the faithful, the begotten Son of God. He died, He resurrected, and saved us from our sinfulness. Kapag pinaniniwalaan po natin yan, we are riding on the right boat. Bangka ng buhay na si Jesus ang siyang gumagabay. Bangka ng buhay na si Jesus ang siyang ating kaagapay. Bangka ng buhay na si Jesus ang ating tagapagsubaybay. Si Jesus ang lagi nating kasama. May problema man tayo sa buhay natin, may dapat mang ayusin sa buhay natin, wala tayong dapat ibang masasakyan maliban sa bangka na si Jesus ang nakasakay. Maliban sa bangka na si Jesus ang siyang nagtitimon. Kapag si Jesus ang nagtitimon, naging timon ng buhay natin. Siya yung, kumbaga sa sasakyan, siya yung driver ng buhay natin. Huwag po nating hayaang i-drive through tayo ng mundo sa makamundong bagay. Ano ito mga makamundong bagay? Ito po, yung social media. Kapag hindi po natin ginamit ng maayos ang social media, marami pong naidulot na kasamaan itong social media sa mundo natin. Diba? Napaka hirap isipin, mga kapanalig, na karamihan sa atin ay hindi nasa tamang bangka. Hindi nasa tamang bangka. Anong klaseng bangka yon? Minsan, bangka ng kaibigan mo na ihuhulog ka. Merong ganon. Tapos minsan, bangka ng kaibigan mo na hindi ka papansinin. Isasakay ka nga, pero hindi ka naman kakausapin. Bangka ng mundo na kung saan merong pagkawatak-watak, merong hindi pagkaunawaan, merong alitan,
Merong bangayan. Ang dami pong nangyayari ngayon. Lalong higit ngayon, papalapit na yung eleksyon. Ang dami na naman nagsisiraan. Titingnan po ninyo, basahin po ninyo sa social media. Marami po sa atin ang nagsisiraan. Sinisira ni ganito, si ganito. Para lang sumikat. Sinisira ni ganito para lang may pakita na I can do everything. Pero tandaan po natin, kung tayo po ay mananampalataya, kung tayo po ay totoong Kristiyano, tayo po ay naka-ride on sa bangka ni Jesus. Anong bangka yon? Bangka ng pananampalataya, bangka ng pagmamahal, bangka ng pagpapatawad, bangka ng pag-iibigan. Hindi bangka na ilalaglag ka, kaibiganin ka muna, tapos ilalaglag ka sa bandang huli. Hindi po ganon yung bangka ni Jesus. Pagpatuloy po natin mga kapanalig, habang naglalayag, inabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinakyan nila hinampas ng malaking alon at ito'y halos mapuno na ng tubig. Bangka. Yung buhay po natin parang bangka. Minsan, ang daming problema dumarating. Pero, how do we address that problem? How do we address that problem? Sabi dito, habang naglalayag, inaabot sila ng malakas na bagyo, kaya't ang bangkang sinasakyan nila ay hinampas ng malaking alon. Yung buhay po natin, mga kapanalig, binabagyo din po. Binabagyo ng kritisismo, binabagyo ng kaibigan mong hindi ka maunawaan, binabagyo ng mga taong hindi mo alam kung kalaban mo ba o kasama mo ba o ano. Hindi natin alam kung papaano sila namumuhay sa mundong ito. Kasi, we try to ride on that boat, nakasama sila, pero wala pong nangyayari. Merong nangyayari, pero karamihan kasamaan. Yung buhay po natin, binabagyo yan, binabayo ng daming problema, struggle, galing sa physical, emotional, maging sa financial, dami pong bagyo na dumarating sa buhay po natin. Pero kumusta po? Kapag bumabagyo ba, sino yung tinatawag natin? Sabi nila, pag may bagyo, di punta tayo ng MDRRMO, di ba? Punta tayo sa mga Emergency Operations Center. Pero sino nga ba talaga ang dapat nating unang isipin? Ang ating Panginoon. Only God. There was a story, doon po nung nagdaang sendong. Ito po ay totoong pangyayari ng isang family or almost nasa 10 family. Sila po ay napapaligiran ng tubig. Yung lugar po nila ay parang islet na kung tawagin na natin. Pero, ito po yung nangyari mga kapanalig. Binagyo, binaha, sa paligid nila, nakikita nila maraming patay. Pero, prior to that bagyo na dumating, literal na bagyo, ay they pray together. Every day, they pray for, there was a prayer that is being introduced to them. Dinasal nila everyday sa buhay po nila, at God give a miracle, a blessing to their life, that amidst that typhoon, amidst that strong wind, that strong trouble in their life, they are being saved. They are saved. Naligtas sila. Ganon din po sa buhay natin mga kapanalig. Kapag tayo po ay nagtitiwala kay Jesus at tayo po ay naka-ride on sa bangkang sinasakyan ni Jesus, dami po mga kapanalig na pwedeng mangyari. Kapag totoo po tayo sa ating pananampalataya, yung mangyayari po, alam nyo kung ano?
Kapag totoo po tayo sa ating pananampalataya, yung mga nangyayari, ililigtas tayo ng Diyos. Ako nga noon, I was thinking na paano pag mahawaan ako ng COVID-19? That was my thought before. Sabi ko, Lord, paano? Kasi nung time na yon, bago pa lang kami ng misis ko ni Pastora May. So, bago pa lang kami, di ko alam. That was the time na wala pa akong trabaho. That was the time na hindi ko alam yung gagawin ko. Paano, Lord, pag nagka-COVID ako? Paano, Lord, kapag nadapuan ako ng nasabing virus? Ano po yung gagawin ko? I keep questioning God at even, totoo po, sabi ko, Lord, alam ko nariyan ka. I know, Lord, na nandyan ka sa buhay ko, sa buhay namin mag-asawa, sa buhay ng family ko. And not even my family, hindi naman po sa pagmamayabang, but it's because of God's grace. Ilang beses po ako na antigen, no? Ilang beses rin po yung family ko na antigen. Pero, super thank you kay God. Kasi, we are all negative. Ganun pala, yung buhay mo na nasentro kay God, yung buhay mo na nasentro sa isang malalim na pananampalataya, na lagi mong iniisip si God, lagi mong iniisip yung kapangyarihan ng Diyos, na mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa pandemic na ito, mas makapangyarihan ang Panginoon sa problema po natin, mas makapangyarihan ang Panginoon kaysa mga bagay na binibigay ng mundo. Yung bagyo, yung literal na bagyo, God is more powerful. Napakapangyarihan po niya. At hindi niya tayo pahabayaan kapag malalim ang ating pananampalataya sa Kanya. Pero minsan, yung buhay po kasi natin, parang take for granted na lang. Bakit? Kapag may problema, minsan sinisisi pa natin ang Panginoon. Sinisisi pa natin ang mga tao nasa paligid po natin. And try to question yourself. Just like for example, yung sa bigayan ng ayuda. Why you keep questioning the government? Bakit wala po akong ayuda? Tandaan niyo po mga kapanalig, ilan lang po yung nagtatrabaho sa gobyerno. Iilan lang po sila nagtatrabaho sa gobyerno. Iilan yung tao na pagsisilbihan nila. Try to imagine, kung kayo po yung mayor, kung kayo po yung congressman, kung kayo po yung senador, kung kayo po yung presidente, try to imagine. Pagpalagay mo, sabi mo, dami namang budget. Pero pagpalagay mo, try to imagine, ikaw yung kapitan. Nagpapakita lamang ito mga kapanalig na ng mga leader po natin sa mundong ito ay hindi katulad ni Jesus. They are not powerful just like the power that is given by the Father to Jesus Christ. Hindi po sila makapangyarihan. Yung makapangyarihan ay ang Diyos na buhay. Yung makapangyarihan ang Diyos na lumalang sa atin. Siya pong pinakamakapangyarihan sa lahat. At ikaw na nanonood ngayon, ikaw na nakikinig ngayon, sana maisip mo sa sarili mo that God is still working in a mysterious way. Siya po ay gumagawa ng hindi mo alam. God is fighting for you. But the question now is, are you fighting for God? Are you fighting for God? Are you fighting for those people around you? Are you fighting for your family? Are you fighting for the faith that you have?
Minsan kapag kini-question yung faith po natin, hindi po natin kayang ipagtanggol. Minsan nag-oo lang tayo, sabihin natin, they are all the same. Mga kapanalig, magkaiba po. Ang bawat churches, magkaiba po yan. There is a different in terms of doctrine, in terms of how they believe. Pero ano lang yung magkapareho doon? Yung sentro ng bawat pananampalataya po natin is pagmamahal sa Diyos. The center message of this Bible is love. Without that love, hindi po natin kayang maglingkod sa kahit kanino. Kaya mo mang maglingkod pero you're working for other ways. Yung iba naglilingkod dahil gusto magkapera. Gusto yumaman. Gusto sumika. Hindi po ganun. Kagustuhan ng Diyos. Tingnan po nito. Sa ating ebanghelyo, sabi dito, malaking alon at ito ay halos mapuno na ng tubig. Tubig, bakit tubig? Di ba yung tubig, pinanglilinis po sa katawan? And that is the symbol that God is a God that cleanses us. Si Jesus ang naglilinis ng buhay natin. Tandaan po natin yan, mga kapanalig. Masakit isipin minsan na sa pagpipreach po natin, hindi po lahat ay napiplease po natin. Hindi po lahat ng tao ay makikinig sa atin. Minsan pinapatayan ka pa ng radyo. Minsan dinadaan-daanan lang yung about God. Only few of those people will try to watch till the end of this video. Natutulog ba ang Diyos? Hindi po natutulog ang Diyos. Dahil kapag natulog ang Diyos, ibig sabihin, patutulugin ka na rin yan. Dami pong mga instances sa buhay po natin. Balikan po natin ha. Sabi dito, sa ebanghelyo po natin, their description is, si Jesus natutulog noon sa may hulihang ng bangka, nakahilig sa isang unan. Ginising siya ng mga alagad at sinabi, Guro, baliwala ba sa inyo kung mapahamak kami? They know that Jesus is a teacher. They know that Jesus is teaching about God, but they don't know the power that is given to our Lord Jesus Christ. Ganun rin yung buhay po natin minsan. Hindi natin alam na makapangyarihan pala ang Diyos. That even God is sleeping or napping, He can do everything for us. He can do many things for us. Kaya niyong gawin. Kaya po ikaw po nanonood ngayon, nakikinig ngayon, handa ka na bang harapin ang hamon ng buhay mo? Amen po ba? Amen po ba sa ating mga nakikinig ngayon? Sa mga nanonood ngayon? How God worked in a mysterious way. Sana mysterious way din yung pagsunod natin sa kalooban ng Diyos. Yung kalooban ng Diyos sa buhay natin. What is the will of God in our life? Natutulog ba ang Diyos? Yan po yung katanungan po natin. Natutulog ba ang Diyos? Natutulog ba talaga ang Diyos? God is not sleeping. He never sleep. He never stumble. Because He is God that is always alive. He's an eternal God that will always be our guide. Pero dito pinakita po dito, bumangon si Jesus at sinaway ang hangin. Sabi ni Jesus, tigil! At sinabi, salawa, tumahimik ka. Ganun din po, sinasabi ni Jesus sa atin.
Minsan, yung pag-iisip kasi natin, sobra-sobra na. Hinahampas ng hangin, binabagyo na, at binabagyo tayo ng kasalanan, binabagyo tayo ng kasamaan. Pero sabi ni Jesus, tumigil ka na anak. Tigilan mo na yung ginagawa mo, tigilan mo na yung bisyo mo, tigilan mo na ang pagalit. Kaya minsan, sa sarili ko, I try to not speaking na lang. No comment na lang. Hindi na lang ako magsasalita. Kasi kapag nagsasalita ka, lalong higit sa family po natin, dun yung papasok yung demon eh. Dun yung papasok yung kalaban. Sabi niya, sige. Sige, gawin mo yan. Pasukin talaga kita. Pero sabi ni Jesus, tigil! Tumahimik ka. Yun pala. Yun yung pinakamagandang gawin pala natin. Kapag may problema, shut up. Shut up. Doon mo masabi sa sarili mo, oh, shut up myself. Tumigil ka. Huwag ka nang sumagot. Kaya nga sabi ng mga nanay natin, huwag ka nang sumagot para matigil na ang ganitong bagay. Mga kapanalig, ano nga ba ang kagustuhan ng Diyos sa buhay po natin? Ano ba ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay po natin, mga kapanalig? Binavalue ba natin yung kanyang salita sa buhay po natin? Or binavalue lang po ba natin yung mga binibigay ng mundo? How about the gift coming from God? Ano na pong nangyari doon? Tayo po ay pilit ding binabangon ni Jesus sa kasamaan, sa kasalanan, sa ginagawa mo ngayon. Ngayon, sa panahon ngayon, ang dami pang family ang broken. Broken. Ano po bang dahilan? They forgot the word of God. Kinalimutan nila ang Diyos. Kasi kapag hindi nyo kinalimutan ang Diyos, tandaan po ninyo, tingnan po natin, lahat po ng mga mag-asawa, family, na God-centered po, hindi po naghihiwalay. Pero tandaan po ninyo, tingnan po ninyo, yung family, okay, simba lang tayo if needed, pray lang tayo if needed, tingnan po ninyo, dami pong problemang dumarating. Ang dami pong sagaban. Ang dami po. May isa nga akong kaibigan from Bacolod eh. Sobrang yaman niya. Pero, hindi niya maayos-ayos ang family niya. Mapera nga siya. Pero, unti-unti na itong kinukuha ng Panginoon. Kasi, hindi nga niya maayos-ayos yung family niya. Minsan kinakalaban pa niya yung asawa niya. Hindi marunong magpatawad. Ma-pride din. At isa pa, mga kapanalig, maging mahinahon po tayo sa lahat ng tao. Nakilala man natin yan o hindi. Kasama man natin yan o hindi. Maging mahinahon po tayo. Tumahimik po tayo. Yan po sabi ng Ebanghelyo. Kapag binabagyo na yung buhay po natin, binabagyo na po, sabihin po natin, God is not sleeping. Hindi po natutulog ang Diyos. Lahat po ng oras, gising ang Diyos. 24 oras siyang gising para sa buhay po natin. Para ingatan po tayong lahat, mga kapanalig. Ito pa, pagkatapos sinabi niya sa mga alagad, bakit kayo natatakot? Ito na yung tanong ni Jesus. Sabi ng ating tema, natutulog ba ang Diyos? Sabi ni Jesus, bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot? Bakit ka natatakot? Why? Why you're afraid? Of what? Are you afraid for what? Saan ka ba natatakot? Sa bagyo o impyerno?
Saan ka ba talaga natatakot? Hanggang ngayon ba, wala pa rin kayong pananampalataya? Nako, ito na yung sinasabi ng ating Panginoon. Bakit kayo natatakot? You don't have faith. Wala pa rin kayong pananampalataya. Natakot sila ng labis na mangha. Sabi nila sa isa't isa, anong klaseng tao ito? Pati hangin at lawa ay sumusunod sa Kanya. Sumusunod sa Kanya. Eh kung hangin at lawa pa nga nauutusan ng Diyos na sumunod sa Kanyang kalooban, eh paano na tayo? Kapag sinabi ni Jesus na itong direksyon ang pupuntahan po natin, we will go with that direction. Puntahan po natin ang direksyon na yan. Huwag po nating hayaang tayo po ay mawala sa ating landas. Huwag po nating hayaan na magkaroon ng leak ang salita ng Diyos. At hindi ito tumama sa puso po natin. Minsan kasi, naririnig po natin, nababasa po natin ang salita ng Diyos, pero hindi po natin sinusunod. Wala pa tayong pananampalataya. Yes, narinig mo na mayroong salita na nagsasalita sa Jesus, narinig mo yung salita ng Diyos, sabi mo, nakikinig din ako niyan, narinig ko na yan, ang dami po nating patutsada. Pero ang tanong ngayon, kumusta yung pananampalataya mo? Kumusta yung buhay mo ngayon? Malapit pa rin ba sa Diyos? Masakit isipin sa sarili po natin minsan na gusto mo magdasal, pero yung kasama mo ayaw magdasal. Nagtutulak-tulakan pa kayo. Sana po mga kapanalig, kapag sinasabi po natin magdasal, let us pray and pray and pray. Maging sentro nawa ng buhay po natin yung pagdadasal. Kasi sa magitan noon, mawawala yung takot natin at maging matatag ang ating pananampalataya bilang isang Kristiyano. Ano ba ang gustong mangyari ng Diyos sa buhay natin? Na tayo po ay magkaroon ng malakas at matatag na pananampalataya at huwag matakot sa lahat ng problema. Huwag pong matakot kapanalig. Iwasan po natin ang matakot sa mga problema. Tandaan po ulit natin, hindi natutulog ang Diyos. Patuloy siyang gising 24 oras para sa atin. At siya ay laging nariyan at hindi niya tayo pinababayaan. Magpakailanman. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Kaya mga kapanalig, sa mga nakikinig at sa nanonood ngayon, sana patuloy kayong pagpalain ng Diyos. Yung buhay po ninyo, pagpalain ni God till the end of time. At hindi niya kayo pababayaan kailan paman. Dahil siya ang nag-iisang Diyos ng buhay natin. Siya ang nag-iisang Diyos na kaagapay po natin, na hindi natutulog. Na minsan napapansin natin, parang natutulog siya, pero God is not sleeping because He wants us to be alive. Lalong git pag araw ng linggo, meron sa atin na sa church, nakikinig ng salita ng Diyos. Pero meron din pong natutulog. Tama po ba? Diba? Meron din pong amen. Ganun na lang. Diba? Mga kapanalig, we are so blessed that God is still waking up for us. He always there to prove that the love of God the Father is important. Napakahalaga po mga kapanalig. And try to imagine yung buhay po natin. Yung buhay natin na punong-puno ng pagpapala.
Yung buhay po natin na punong-puno ng pagmamahal ng Diyos. Sana mga kapanalig, huwag po nating kaligtaan ang kanyang salita na manahan sa ating puso't isipan. Pagpalain po nawa tayo ng ating Panginoon at maraming salamat sa inyong patuloy na pakikinig sa ating programang Salamat Jesus. Salamat Lord dahil laging nariyan ka sa aming buhay. Pagpalain mo ang aming mga buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang iyong abang lingkod at ang lahat po, Panginoon. Ito ang salita ng Diyos. Salita ng buhay na ating gabay sa ating araw-araw na pamumuhay. Muli, ako si Reverend Sherwin at ito ang Salamat Jesus. Tayo po ngayon ay sumandaling manalangin. Amang banal, pinupuri at dinadakila ka namin sa mga oras na ito. Ikaw ang Diyos na gabay namin sa aming buhay. Ikaw ang Diyos na patuloy na pinagkakatiwalaan namin ang aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa iyong patuloy na pag-iingat, lalong higit sa aming iglesia, ang Galilee Methodist Church, Panginoon. Pagpalain mo ang mga sumusunod na family, ang family ni Pastor Digna Idradan, ang family ni Pastor Ford, ang family po ni Bishop Roger Marquez, ang family Conejos, ang family Almado, ang family Ortiz, ang family Habulin, ang family Udrunia, ang family Rubion, ang family Resas, Ducos, Colo, Borinaga, ganoon din po ang family Montante, Hugo, Rom, Abin, Clavecelias, Leonardo, Flores, at ang lahat ng family. Ang Robalo, Di Maafi family, Cachuela family, Panginoon. Hintalian family. Pagpalain mo po, Panginoon, sa oras na ito. Ang lahat na may mga karamdaman, O Diyos, sa oras na ito, patuloy kong pinagdadasal na nawa, maranasan nila ang kagalingan. Maranasan nila ang iyong pagmamahal, O Diyos, na maranasan nila ang tunay na diwa ng pagpapatawad, na hindi nawa kami matakot, Panginoon, na sa kahit anumang bagyo ang dumating sa aming buhay. Patuloy nawa naming mararamdaman na ikaw ang nag-iisang Diyos na tagapagligtas ng aming buhay. Maraming salamat, O Diyos, dahil laging nariyan ka. Lalong higit, Panginoon, ang himpilang ito, ang Radyo Bandera, ang aming YouTube channel, Radyo Bandera San Vicente, at sa pamunuan po ng Radyo Bandera, Panginoon, pagpalain niyo ang kanilang buhay. Lalong higit si Pastor Michael, ang aming station manager, ang kanyang may bahay, Panginoon, ang kanyang mga anak, O Diyos. Ang aming advertiser, ang Tribong Agutaynan, ang Farmville Park, ang buhay po ni Ma'am Annabel Robelo Di Mape, ang buhay ni Miss Arian, ni Kenneth, ni Nicole, ni Kuya Charlie Casuela. Nanawa, Panginoon, patuloy pa lumago, Panginoon. Ganun din po ang buhay po ng Henry Printing Services, ang Jeanette Appliance and Gadget Center, ang Azenet Bake Shop, ang Saludar Electronics Watt Repair Shop, Panginoon, ang Nature's Medic Center for Alternative Medicine, ang Overcomers, Panginoon, at ang lahat po, Panginoon, na nawa, marami pang advertiser ang pumasok, Panginoon, lalong higit sa aming butihing alkalde, Mayor Amiro Alvarez, sa local government unit, Panginoon, sa lahat po ng mga constituent nito, Panginoon, at sa pumunuan po ng aming bansa. Nanawa, Panginoon, iligtas mo kami sa banta ng COVID-19, iligtas mo kami sa banta ng gyera, away, at marami pang iba, Panginoon. Iligtas mo kami sa banta ng lindol, iligtas mo kami sa banta ng sunog, at sa anumang aksidente at calamity, Panginoon, na mangyari or maaring mangyari, Panginoon, sa aming buhay. Nanawa, handa po kami lagi, Panginoon, na hindi kami matatakot sa anumang bagyo o unos na dumarating sa aming buhay, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isa sa amin sa oras na ito, Panginoon, lalong higit ang mga nakikinig sa radyo, Panginoon. Ikaw, O Diyos, ang patuloy namin tinataas. Lalong higit, Panginoon, tinataas ko rin kami mag-asawa si Pastora May, Panginoon, ang iyong abang lingkod, Panginoon, na nawa, lumago pa po, Panginoon, ang programang ito. Salamat, Jesus, Panginoon, na ikaw, O Diyos, ang aming kaagapay. Ikaw, O Diyos,
ang aming gabay sa aming buhay. Pagpalain mo kami, Panginoon. Ikaw nawa ang patuloy na tinataas namin sa aming mga buhay sa oras na ito. Ito ang aming tanging samot dalangin sa tanging pangalan ni Jesus, sa pangalan ng Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Amen. At patuloy nawa kayong basbasan ng ating makapangyarihang Diyos, ang Ama, Anak at ng Espiritu Santo. Pagpalain nawa kayo ng ating Panginoon sa inyong patuloy na paglalakbay at kayo ang manahan, ang lagi ang salita ng Diyos sa inyong mga puso't isipan, ang manahan ang kabutihan ng Diyos, ang manahan ang kanyang pagmamahal at ang pagpapatawad. Maraming salamat o Diyos. Maraming salamat. Lumago pa nawa ang programang ito. In Jesus' name, Amen. Amen. Hallelujah.